Dagsana sa iba't ibang terminal ang mga uuwi ng kanilang mga probinsya o magbabakasyon ngayong Holy Week. Sa huling bilang ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, aabot na sa higit 1.6 na milyong pasahero ang dumaan sa terminal sa kabila ng pagbawas ng biyahe at mas mahabang paghihintay. Ang mga kaganapan sa pagbiyahe ng tila, mga main character na uuwi ng kanilang mga probinsya. Tinutukan yan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miss Kay, buhos na sa mga terminal at paliparan yung mga kababayan natin na magbabakasyon ngayong Semana Santa yan. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, pumalo na sa 1.6 na milyon yung mga dumaang pasahero kahit pa nadagdagan yung waiting time dahil nagbawas ng biyahe yung ilang. Tuloy-tuloy naman yung biyahe ng walong bus company na nagtaas umano ng pamasahe sa terminal sa kabila ng suspensyon. Sabi sa DZRH ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, wala silang kapangyarihan na patawan ng parusa yung mga ito, kundi yung Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation lamang. Ilan naman sa mga nakausap nating ticket seller na mga inireklamo na mga bus company, yun sabing ibinalik na nila sa normal yung singil sa pamasahe. Halimbawa, yung biyaheng dahit o biyaheng dait ng Super Lines ibinalik na sa 840 pesos yung pamasahe mula sa dating 925. Pero yung isang bus company hindi raw magro-rollback at nanindigan pa nga na nakabata yung kanilang taas pasahe sa kautusan umano ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. 80.36% ng fully book yung mga biyaheng Bicol sa terminal ngayong araw lamang yan. Ang DLTV company naman sa Buendia, Pasay City, 10% yung taas pasahe sa mga biyahe nilang Bicol at Visayas. Halimbawa ng dispatcher na si Ignacio Revidillo, ang dating 2,500 piso na pasahe patungo sa Ormoc nila, kulang-kulang 3,000 na yan ngayon. Bukod dito, sinabi rin ng dispatcher na si Hener Miranda na 20 hanggang 30 yung itinaas ng kanilang pamasahe sa ruta namang na Sugbu, Lemery, Lucena, gayon din doon sa Santa Cruz. Dahil sa mahal na pamasahe, tinataya nila na bababa raw ng 20% yung passenger traffic ngayong Holy Weekend. Pakinggan natin. Kasi para pamasahe na yun, ayaw yung pagpasahero, medyo nagtitipid sa budget, kaya kung tinayaras ko na uwi ngayon, baka 50%, just na 100%, 80% talaga uwi ngayon. Sa Ninoy Aquino International Airport naman, dagsana rin yung mga kababayan natin. Mahaba na yung mga pila sa mga check-in counter sa paliparan. Ayon sa New NAIA Infra Corporation, papalo pa sa 1.35 milyon yung mga biyaherong dadaan sa airport mula March 28 hanggang April 5 kumpara sa 1.32 milyon na naitala sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Yung ilang pasahero na apektado ng mahal na pamasahe at nakaumang pang pagsipa ng fuel surcharge sa susunod na buwan, dismayado at napakamot na lamang ng kanilang ulo. Pakinggan natin. Dapat sumunod sila sa patakaran sa pang-gobyerno kung ano yung pinapasunod, dapat i-solve nila para hindi maapektuhan lahat na yan ang mga commuters. Para sa MDC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort, nag-uulat live sa PTEX.